malilimutan ni Paolo ang petsang July 27, 2014 dahil ito ang araw na kumalat ang pribado at intimate videos niya. Ikinuwento ni Paolo sa isang panayam na pinapapalitan niya ang baterya ng kanyang laptop noong 2010 pero lingid sa kanyang kaalaman. Nabuksan at nakita ng hindi nakikilalang computer technician ang mga masisela na videos niya. Sa loob ng 4 na taon nakatatanggap si Paolo ng pananakot na ikakalat ang mga videos kapag hindi siya nagbigay ng 3 milyong piso. Lahat niya, they never found out who it was also because at the time, it spread too quickly to pinpoint the origin. I remember receiving the letter while I was doing my radio program around 2010. I called the number and they were asking for 3 million pesos. They communicated via mailed letter for 4 years and kept sending it to my place of work. All the evidence was turned over to the authorities who tried to assist me. I guess when they realized they would get nothing from me, that's when they released it, sabi ni Paolo tungkol sa kanyang video scandal. Ibinahagi ni Paolo ang kopya ng sulat. Nakasaad dito, hawak ko ngayon ang mga sex videos mo. Madali naman ako kausap, kung ayaw mo lumabas ito sa publiko, tawagan mo ako. Aantayin ko ang tawag mo. Huwag mo nang patagalin kasi mainipin ako. Nasa ibaba nito ang cellphone number na dapat niya umanong tawagan. Hindi na nalaman ni Paolo ang taong nasa likod ng pagkalat ng mga videos. Ignawa raw niya ang lahat ng mga paraan upang mabura sa internet ang mga kopya pero nabigo siya. I hired experts who claimed they could do it and ordered the takedowns. Then you can guess what happened after they were paid. Masakit na katotohanan na napagtanto ni Paolo pero makaraan ng 11 taon.